ang inyong pong lingkod ay nag-file kanina lamang ng isang panukalang batas, Senate Bill number 1935. Ito po ay ang pamagat nito ay providing for the automatic suspension of value-added tax and excise taxes on fuel, amending sections 106, 107, and 148 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended. Ang ibig pong sabihin nito, pag tumungtong po yung presyo po ng petrolyo sa ating bayan or ang petrolyo sa pandaigdigang kalakalan ng $80, ay automatic po dapat alisin ng pamahalaan muna ito pong value-added tax. Gayon din po, kung kinakailangan po, bawasan po itong value-added tax po, itong 12%, para po makaagapay ang mga kababayan natin. Ito po in preparation at anticipation na pagtaas po ng mga fuel prices dahil papunta na po tayo doon. We're just waiting and we don't know when it would be. So this will give the government the power to suspend yung excise tax. And then, not necessarily suspend VAT, kundi bawasan po. Nasa executive department din po yun. Ito po ay bilang paghahanda sa mga darating na araw. Matapos nga po sabi ng Amerika, inamin po nila, ito po ay medyo tatagal pa po ng isang buwan. Pang isang linggo pa lang po tayo, mag-1 week pa lamang. So may 3 weeks pa ho tayo. Pero ramdam naman po natin, medyo tumataas na po. At sabi na rin po ng isang ahensya po na maaring pumalo po sa 80 pesos po yata ang per liter darating ang araw. So ito po i-final po natin para maging handa po lalo na po ang ehekutibo. Hi sir, good morning po. Sir, ang sabi po kasi ni Senator Wayne Gatchalian, dapat daw po yung pag-suspend ng excise tax should be a last resort. Kasi doon po sa computation ay up to 300 billion pesos or mga ganun daw po yung pwedeng mawala. Tama naman po yun. Naintindihan po natin dahil ako rin po, vice chair po ako ng finance. Magiging problema po natin saan natin hahagilapin yung mawawala po na sinasabi ni Senator Wayne Gatchalian. Pero sa ngayon po, we have to balance, di po ba? Yung kita po ba o yung yung mga kababayan natin makaagapay sa mga bilihin? Kasi pag tumaas po ang presyo po ng petrolyo, pag sumipa po yan ng $80 per barrel, sana hanggang doon lang, baka umabot pa ng 100 per barrel, ay baka po sumirit din po ang mga bilihin. Paano na lamang po yung mga nakikita natin, yung mga basic commodities po, yung mga gulay na yan, mga isda po na yan, paano pa po makakaagapay? Because tumaas po yung presyo. Siyempre, yung transportation cost po ng mga pagkain na galing sa lalawigan, galing po sa iba't ibang lugar, tataas po lahat yan. Kahit na po yung mga imported natin na mga galing China, tataas po din yan dahil siyempre isi-ship po ng mga barko po papunta rito o sasakay sa mga barko yan, tataas din po yung fuel cost po niyan. Lahat po automatic ho yun eh. Ito ang magiging dahilan. Itong fuel, pag tumaas po ito, tataas po lahat, apektado po tayo. So, pero ang sinasabi lamang ho natin, temporary lang po itong suspension. We're not saying na 1 year po ito. Harinawa, hindi na po ito umabot pa ng ilang buwan. O sana nga po, sinasabi po ng Amerika, 4 o 5 linggo lamang. Sana ganoon na lamang. Pero yung sinasabi po ni Sen. Sherwin, tama po yun, pag malaki po mawawala sa atin sa kanyang computation. Pero we also have to address po yung magiging problema po ng mga kababayan natin. Is it income right now or is it yung kapakanan po ng mga kababayan natin? We have to make a choice. We have to make a decision now. And sir, sa bill po ninyo, once mag-hit sa $80 per barrel, automatically isususpend no? Or parang 1 week ba na ganun yung presyo? Paano po? Nasa executibo po yun, the executive. Siguro sa Office of the President will be consulting the Department of Energy
and the Department of Finance kung gaano katagal po ito. Sila po yung may alam ho dyan, sila po ang mag-aaral. Basta kami ho dito, ito pong batas na ito ay magbibigay lang po ng kapangyarihan na alisin po yung excise tax temporarily. Tapos kung talagang hindi pa rin ho sasapat, nandyan din po yung VAT. Bawasan lang po yung sa amin naman ang target po natin. Bawasan po itong mga VAT, itong value added tax po natin. Ganon din po para mapamura itong mga bilihin. But these are all temporary. Hindi naman po ito pang matagalan. And we hope na hindi po tumagal ang giyera na ito kasi pag tumagal po talagang mararamdaman po natin lahat yan. At ang unang makakaramdam po yan, yung mga minimum wage earners po, yun po ang makakaramdam po yan. Kung marami po tayong alam na kababayan na nagbumotor, kahit po itong mga cameraman natin, may mga motor po yan. Kung bumili po yan yung 100 ho nila, at least kabili po silang 1.5 litro ng gasolina. Pero pag pumalo na po yan, paano ng 80 pesos? Di 1 litro na lamang ho. Yan ho magiging problema dyan. Sen, nabanggit din po ni Senator Sherwin Gatchalian na ang immediate niya pong nakikita is sana ma-activate na lang yung contingency fund ng Pangulo para ma-activate na rin po yung pantawid pasada or yung fuel subsidy para matugunan nga din po yung pagtaas ng prices po. Sa mga, tama po naman, I agree with that, na po pwede po yun. Pero ang problema ho doon, paano po yung the rest of us? Yung sinasabi pantawid pasada po ay para po sa mga drivers po na makaagapay, sa mga operator po, at para hindi po tumaas yung mga pamasahe. Pero in the long run ho, syempre yung transportation cost po ng pagkain, alam din naman ho natin na kahit na may pantawid pasada dati, di ho ba merong ganun, tumataas pa rin po yung mga bilihin natin. Because nga po, yung mga fisherman po, nabibili po sila ng mga gasolina para sa bangka nila. Mga magsasaka po, bibili po para doon sa kanilang mga traktora, yung gasolina, diesel. Hindi po sila kasama doon sa pantawid pasada. So, tataas din po yung value. Tapos, ganun din po yung importation cost, yung mga barko po na magdadala po ng mga pagkain natin dito, galing po sa mga kapitbahay natin na bansa, mataas din po yung cost ngayon. So, ang pinaka-solution pa natin para lahat po makinabang is alisin natin itong excise tax, di po ba, para makaagapay. Yung mga kababayan natin na yung savings niya doon sa excise or ang, for example, yung mga bilihin, syempre, itatransport po yun, mas mura po, hindi ganun kalaki. Tapos yung mga kababayan na gumagamit po ng sasakyan, makaagapay. Alright? Sir, sa hearing lang po, you mentioned po kasi UN Senator Raffy mentioned na may mga complaints po kayo na-receive from OFWs na hindi makontakt yung hotline, nahirapan sila to reach to government officials there. Sir, gaano kalawak yung gravity ng problem na yun? How many complaints has your office received? Si Senator Raffy actually ang naka-receive ng maraming complaints. Ako naman po, I believe around Monday, may kaibigan po ako na who used to work po, we used to work together sa isang network. Nandoon na po ngayon sa Dubai. Gusto niyang umuwi, tinatawagan niya po yung numbers na pinost ko pa naman po, yung DFA numbers po sa Facebook ko. And ang tinatawagan niya, sabi niya, boss, hindi po na makontak, wala po sumasagot kanina pa. Sabi ko, ilang beses ka nag-try? Sabi niya kanina pa. Sabi ko, anong oras na dyan? Sabi niya, 6 ng umaga. Gusto namin, naghahanap kami kung saan namin pwede kaming mag-shelter. Wala doon sumasagot. Sabi ko, try again another hour. So tinawagan niya, mga alauna ng hapon dito, doon mga 7 ng umaga. Wala pa rin. So I was forced to call Secretary Lazaro. Sabi ko, Sec, mukhang wala sumasagot doon sa mga hotline ninyo, particularly sa Dubai, wala sumasagot. Sabi ko, what happened? Sabi, sige, I will call them up. Ayun, siguro after an hour, tumawag yung friend ko, okay na, Sen, salamat, may sumagot na po. See? Yun yung isang example. Ako mismo nakatanggap. Pero kay Sen Raffy, nag-email sa kanya, sa Facebook niya, marami sila na, ano ba ito, walang tao, tapos wala pang pasok yung report ni Sen Raffy. In that instance, sir, did Secretary Lazaro say kung bakit hindi makontakt yung hotline na yun? Hindi ko na po siya ginambala kasi talagang full po yung kanyang mga kamay. Ang dami po niyang ginagawa. May mga report po siya na binibigay, sinasabit sa Pangulo every hour na ho yata. Tapos coordinate po siya sa DMW. So hindi ko na ho ginambala. Pero pakiusap lamang ho natin,
doon po sa mga kababayan natin, I am sure within the next few hours, mababasa po nila itong mga reports ho ninyo. Kung kayo po ay mga tiga DFA dyan, tiga Embahada, kayo po ay tiga DMW, kayo po ay OWA, parang awa nyo na. Kayo po, ika nga ang takbuhan ngayon. Kayo po ang representative ng gobyerno natin. Trabaho nyo dyan, asikasuhin ninyo yung mga kababayan natin. Kailangan nila ng moral support at this very moment. Ngayon, kung tatawag sila sa telepono at wala kayo dyan, ano na lang? Di ba? Paano na lamang ho? Magtatanong sila, gusto na namin evacuate, wala silang makausap. Sino kakausapin? Nakaka-demoralize. Takot na takot ka na nga dahil may mga bomba dyan. Gusto mong hingi ka ng tulong sa gobyerno. Nakakahiya naman. This should be your shining moment kayo dyan sa DFA, DMW at saka OWA sa ibang bansa. Kailangan kayo ng mga kababayan natin. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Hindi yung magpasarap-sarap lang kayo dyan nung walang gera, nandiyan kayo sa Dubai, pasyal dito, pasyal doon, may mga allowances. Ngayon, gera na, kasama sa trabaho ninyo yan. Yan yung sinasabing hazards of your trade. Ayan yung mga delikado. Ngayong gera, mawawala kayo? Sumagot kayo, wala tayong magagawa. Baka tamaan. Kinuyan ang trabaho ninyo, di ba? Baka tamaan ng bomba ang embahada. Wala tayong magagawa. That is your job. Oh, do your job. Kasi ito mga kababayan natin, they need the government's help. Kayo ang gobyerno dyan. Oh, you represent the Republic of the Philippines. Kailangan ng mga OFW natin, 2 million sila dyan, needs the government help. They need the help of the government. Kailangan yung tumulong. 24/7, sabi ng Pangulo, dapat kayo bukas. Hindi yung, kung hindi pa tatawag dito, kung hindi pa tatawag mga senador, tsaka pa lang kayo bubuksan ninyo mga telepono ninyo. Para saan pa? Kailangan po kayo ngayon, ipakita nyo ho yung inyong trabaho. Kung natatakot kayo, pag ganhupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. I understand, natatakot lahat po tayo. Pinili nyo ho yan eh. Hindi ba ninyo naisip yan? Nagtrabaho kayo sa DFA, hindi nyo nakita, baka magkagera. Pumasok kayo sa DMW, na-deploy kayo dyan. O, pumasok kayo sa OWA, madideploy kayo sa abroad. O may gera. Ano ngayon? Pati kayo magtatago. Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho na pinili ninyo. So, panindigan na ninyo. Magtrabaho kayo ngayon. Kailangan kayo ng mga OFW. Magpupush po kayo ng accountability doon sa mga hindi nga makontak or ginagawa yung trabaho nila na personnel Tomorrow po, official. yun po yung itatackle po natin. Will be, kasi babalik po sila dito bukas ang DFA, ang DMW and OWA. Kailangan ho. Kasi ito po yung nakikita natin, yung mga OFW, karamihan po, tumawag kay Sen. Rafi, mga DH po, domestic helpers, natataranta. Yung isa, kinikwento niya, doon po siya pinaglalabas sa bubong. Kitang-kita niyo mga eroplano ho doon. Gano'n lang katakot, di ho ba? So that's what we're saying. Pag tumawag, kailangan bukas mo yung linya mo para may matawagan, di ba? Kahit sino naman sa atin, emergency hotline, parang walang siniwan niya, may sunog, tawag ka sa bombero, walang sumasagot, magpapanik ka. Pero kung may sumagot ka rin, o may sunog dito, o may sumagot sa embahada natin, saan po ako pwede pumunta, sir? Pwede niyo ba ako sunduin? Natatakot na po ako. Pag may narinig sila sa kabilang linya, nare-relieve sila yung takot. Ay, may gobyerno. Kaya ipakita nyo dyan, kayo ngayon na-assign sa abroad na yan, wag yung, akala nyo pasyal-pasyal, ay gera ngayon. Wag lang yung puro pasyal at allowances, etc. inatupag ninyo. Gawin ninyo ang trabaho nyo ngayon, ipakita nyo ngayon. Kailangan kayo ng mga kababayan natin, kayo ang nilagay ng DFA, nilagay ng DMW dyan, magtrabaho kayo ngayon. May assurance na as we speak from the heads of agencies na kikilos kasi napakalawak yung area sa Middle East na apektado. Opo, meron po silang, that's what they're doing right now. Sila Secretary Kakdak, sila Secretary Lazaro, pati yung tiga-OWA, sila Piwi. They're working 24/7 round the clock. Ito ang problema sa atin. Dito sa taas po, kumikilos lahat.
Pero paano yung sa baba? Paano yung sa frontline? Wala pong iniwan yan sa isang sa gera. Yan, gera po. Yung mga general dito, lakad, nagbi-briefing lahat. Yung mga, paano ko yung sundalo mo doon, wala pala, nakaupo lang, ayaw na lumaban. Kailangan po sila eh. Sila po yung pinaka-importante dito. Kahit ano ang bigay na instruction dito sa taas, kung yung sa baba hindi kikilos, paano na lang makakatulong yung mga yan? Di po ba? Anyway, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Mamaya po may sasabihin pa po yata din si Senator Raffy. Thank you.